Very effective sa face ko pero sa body ko, but di po nagbabalat. So, hi po mga ka-Diyosa. So, ayan ang sinasabi po natin ka-Diyosa ay yung atin daw pong SCD Peeling Skin Lotion ay maganda daw and very effective sa kanyang face. Pero kapag ginagamit niya sa body niya ay hindi daw nagbabalat. So mga ka-Diyosa, alam ko na uumay na kayo sa video ko kasi napakarami ko ng paulit-ulit na video na puro gano'n na lang yung tinuturo ko. Actually, kung paano siya gamitin at kung ano ba yung dapat gawin just in case na makakaranas tayo ng mga skin reaction or skin irritation while using this product. Pero sige, dahil sa patuloy kayo nagtatanong, patuloy din akong gagawa ng paulit-ulit na video para sa inyo hanggang sa makabisado nyo na po yung paggamit ng product na ito. So kung kagahapon po ay ang video na inilabas ko sa inyo ay tungkol dun sa paggamit ng SCD Peeling Skin Lotion sa ating mukha. Ngayon naman po ay bibigyan ko kayo ng short video tips kung paano po ma-achieve yung malalaking peeling sa ating braso at binti. Kasi saktong-sakto mga ka-Diyosa, lumabas sa aking memory sa ating blue app. So ito siya para makita. So ayan siya mga ka-Diyosa, 3 years ago. 3 years ago, ayan po yung nandito sa kaliwa, yung day 5. Tingnan nyo po day 5 po yan. 3 years ago, ganyan po yung nangyaring peeling sa aking braso. And yes, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, ay kahit ako po, hindi po ako nag-success no mga unang peeling ko. Ayan, titigan yung maigi. Hindi rin po siya nag-peel ng malalaki at parang, alam mo yun, yung iba nag-peel, yung iba hindi. And that is common sa mga first time user. So, yan po mga ka-Diyosa, yung proof na kung ano po, yung mga concern na sinasabi nyo sa akin, kaya yan ay nasasagot ko palagi kasi naranasan na rin po namin yan. And yes, we do our best to do more, try, or paulit-ulit namin siyang ginamit at sinubukan sa sarili naming balat bago namin binigay yan sa inyo. So katulad nyo, kahit ako naging first time user ako, ilang beses din ako nag-try, una, pangalawa, pangatlo, hindi rin talaga siya nag-success kasi hindi ko pa rin alam yung tamang paggamit and also nag-iingat ka pa rin syempre. Kasi nga, masama nga nasusobrahan sa mga exfoliating product. Okay, wag na natin patagalin. So, tip number 1. Kapag sa braso at binti po natin siya gagamitin, mag-a-apply po tayo ng 3 patong every 15 minutes for 3 consecutive nights. 3 gabi, 3 patong po ang ilalagay natin. Kunyari, Lunes ka mag-a-apply. Lunes, 3 patong ang ilalagay natin. Then, Martes, 3 patong ulit. And then, hanggang Wednesday, 3 patong ulit. Tip number 2 mga ka-Diyosa, kapag babanlawan nyo po siya sa umaga, yun lang ha, yung braso at binti lang, yung area lang na nilalagyan nyo ng peeling skin lotion, pwede po tayong maligo pero wag na wag nyo pong sasabunin kapag sa braso at binti nyo po siya ginagamit. Tubig lamang ang ipambabanlaw natin para ma-wash out lang yung mga lagkit. Syempre, kasi all over siya, for the whole night siya nakababa. Tubig lang ang ipambabanlaw ninyo. Wag muna kayo magsasabon hanggat hindi siya nagbabalat. That is tip number 2. Tip number 3 mga ka-Diyosa, mas marami, mas makapal yung application natin, mas makapal din yung peeling niya. I know some of the first timers kasi naranasan ko rin yan nung unang beses ko siyang ginamit. Takot din akong damihan kasi takot ako ma-over-exfoliate yung skin ko. And that is normal again. Mas makapal yung product na ilalagay natin, mas makapal yung peeling, pero may consequences siya. Mas higher din yung risk ng skin irritation na mararanasan natin. Kaya nga po, tip number 4, uminom tayo ng cetirizine tablet. Second day pa lang nating nag-a-apply nito sa ating braso at binti para maiwasan natin yung pagbubutlig at sobrang pula. Alam mo yun, mabawasan yung mga skin irritation natin kasi nga magiging intense siya dahil nga mas makapal yung application natin. Katulad po nito, ayan, magiging honest po ako sa inyo ng mga unang linggo. Ayan po ang itsura ng binti ko. Yung sa braso ko ganyan din, pero marami kasing picture, hindi ko mailalagay lahat. So, ganyan yung nangyari. Nakita nyo, magkaiba yung kulay niya, mapula siya, na dry. So, ayan siya, habang nagpipil. So, meaning to say mga ka-Diyosa, kahit naman po ako nakakaranas ng ganyan, pero again, hindi na ako natatakot kasi alam kong in 2 to 3 weeks, bumabalik din po siya sa dati talaga. At tulad ng palagi kong sinasabi sa inyo, bago nyo yan naranasan na po namin yan. Lalong-lalo na ako. Tip number 5 mga ka-Diyosa, on your 3rd day or on your 4th day, kapag nag-start na siya, yung parang nagpuputukan na siya, sign na nagbabalat-balat na yung mga area, huwag nyo agad ipipil. Okay, tandaan nyo tong tip number 5 ha. Once na nakita nyo na nagpuputukan na yung mga skin nyo, nag-uumpisa na siyang mag-peel at sobrang dry niya na, maligo kayo, ibabad nyo siya ng matagal sa tubig, 10 to 15 minutes ata ako kung maligo during that time. And then tubig-tubig lang yun, tinatapat ko lang siya sa shower, pati yung legs ko.
Kasi makakatulong yan para lumambot yung mga nag-dry na skin. Para after nating maligo at nababad siya sa tubig, mas madali siyang mapil kasi lumalambot yung mga dry skin na yun. Kaya mas madali siyang ipil. However, yung ibang part naman na, katulad niya meron pa ako dito. Oh, I don't know kung makikita nyo. Meron pa ako ilan dito na hindi nagbabalat. Pero konti na lang. Hindi ko yan pinipilit na ipil, na hayaan ko na siya. Kasi matatapos din yan ng sarili niya ng kusa in just 2 to 3 weeks. And honestly, sabi ko nga dun sa video ko nung huling update ko, hindi pa ako nakakapag-update ulit kasi nga may nagpipil pa dito pa rin sa lower part ng legs ko. Pero I don't know, magto 2 weeks na siguro ako mula nung nagpil yung braso at binti ko. And ayan na yung itsura niya ngayon. Nawala na yung pamumula niya, pati yung dito ko nawala na din. Sa legs ko ganun din, ang hindi na lang tapos magpil, ayan yung banda dito ko, meron pa yung mga konting-konti na lang naman. Kaya, ayan, pati dun sa lower part ng legs ko, ganun din, nagpantay na yung kulay, hindi na siya katulad nung dati. But then again, as I feel, hindi pa rin siya 100% healed kasi meron pa nga dun din. May ilang part pa rin dito sa legs ko na merong nagbabalat. Then may konting slight na mapula, pero sa braso ko, mas mabilis siyang umokay. So again, we have to wait 2 to 3 weeks, depende yan sa recovery ng body natin. Since when it comes to healing process, kahit sa mga surgeries, magkakaiba na yan. Depende na yan sa body and lifestyle nung user. So, yun lang mga kajosa. That is my 5 tips para ma-achieve nyo rin yung malalaking tips na katulad po nito. So, yun lang mga kajosa and hopefully nakatulong ang video na to sa'yo and have a great day. Bye-bye!